Si Solana o mas kilala bilang Sol ay muling sumikat sa community ng mga crypto traders matapos po niyang basagin ang kanyang dating resistance sa presyong $175. Pero ngayon, tila nawawala na naman ang kanyang momentum sa presyong $180. Kaya ang tanong natin ngayon ay aakyat pa ba ang presyo ni Solana or babagsak na naman siya pabalik sa mas mababang presyo? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang technical analysis ng presyo ni Solana, ang kasalukuyang galaw ng market, ang institutional demand at kung ano ang mga posibleng scenarios na pwede pong mangyari sa mga susunod na araw. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At yan, check po muna natin ang kasalukuyang presyo ni Solana dito sa TradingView. Ayan, nakikita natin dito na ang kasalukuyang presyo po ni Solana ay naglalaro sa 177.42. Yeah. Ayan, 177 naglalaro po siya. Kanina lang is nasa mga 178. Kaya, ayan, ito po ay matapos po niyang basagin ang isang matibay na resistance sa presyong $175. Kaya meron po tayong isang resistance sa $175 dito po yan. Ayan, ilalagay lang natin. Ayan, ang ating $175 dito po yan. Isang dating resistance po yan. Ayan, nasa mga 175. Ayan, dahil basag na ito ay ayan, dahil sa nabasag po ito na po ay nagsisilbing isang support. Ayan, 175. Kaso ang problema ay meron po tayo nakaabang rito na isa na namang major resistance dito sa 179. Ayan, nabasag po niya yan kahapon, yung 175. At ito po ay isang mahalagang level dahil matagal-tagal na ring nagsisiksikan ang mga sellers at buyers sa presyo mula po sa 158 hanggang 175. Ayan, maraming mga sellers dito sa 158 hanggang 175. Lagay po natin yung 158 dito. Ayan, dito po yan sa ayan. At lagay po natin yung kanyang price level. Ayan, maraming mga gustong magbenta dito sa 158 at saka 175. Ayan, medyo malaki po yung price range. Ayan, sa technical analysis, ang ganito pong range ay tinatawag na supply zone kung saan ay maraming gustong magbenta. Ayan, yan po yung supply zone. Ngunit ngayon kahit nakalusot po si Solana sa level na ito, tila nawawala po ulit ang kanyang momentum dito sa bandang $180. Ayan, $180. Ito na po yung ating major resistance dito. Ayan, gawin na po nating 180. Ayan. Ayan, kahapon nakita po natin na nauntog yung ating candlestick kahapon dito sa presyong $180. Ayan. Kung hindi po mananatili sa itaas ng level na ito, itong si Solana, ay posible po siyang bumagsak sa dating price range. Ayan, or bumalik. Or baka bumagsak pa sa mas mababang presyo. Ngayon ay bakit po mahalaga ang $180 na price level dito kay Solana? Ayan, ang price level po kasi na $180 ay tinuturing na isang psychological barrier. Ibig sabihin, ito po yung presyo na maraming traders ang nagdadalawang isip. Ayan, magbebenta ba sila para kumita or hahayaan nilang umakyat si Solana? Kung magtatagal po si Solana sa itaas ng presyong $180, may posibilidad po na i-retest niya ang presyong $200. Ayan, yung $200 po natin is nandito. Ayan.
possible po na i-retest niya ito. Ayan, $200. At yan ay kung magagawa niyang lampasan ang major resistance natin. Kasi meron pa tayong isang major resistance dito sa 186. Ayan. Ngayon kung magtutuloy-tuloy po ang lakas ng mga bulls o buyers, maaari pong marating pa nito ang mas mataas na price levels gaya po ng $225 hanggang $250. Ito po yung mga presyo na huling nakita pa noong unang bahagi ng taon. Ayan, 225. Dito na po yan. Mas mataas po yan na mga price targets. Ayan. Ayan. Ngayon ay ano po ang indikasyon ng mga candlestick patterns ni Solana? Sa mga nakarang araw ay halos lahat po ng candlestick sa daily chart ni Solana ay nagsasara sa itaas ng naunang araw. Ang ganitong pattern po ay tinatawag na bullish trend. Isa itong magandang senyales na maraming traders ang patuloy na bumibili kay Solana at naniniwalang tataas pa ang kanyang presyo. Bukod pa dito ay nakakatulong din ang mataas na trading volume. Ayon po dito sa ulat, ayon po dito sa ating balita rito, ayan, ay umaabot na po sa 4.5 million ang volume ni Solana. Ayan, at ito po ay nangangahulugan na maraming galaw sa market at maraming interesado. Ngayon ay may suporta ba si Solana mula sa mga institutional investors? Ayan, yes po. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy pa rin ang interest kay Solana. Ayon po dito sa balita ay may net inflows o dagdag po na puhunan mula sa mga institutional investors sa loob ng 3 linggong sunod-sunod. Ayan. At ibig sabihin po niyan ay ang malalaking pondo gaya po ng hedge funds o asset managers ay nagsisimulang maglagay ng pera kay Solana. At ito ay napakalaking bagay dahil madalas kapag pumapasok na ang mga institution, tumataas po ang kumpiyansa ng buong market sa isang crypto project. And ngayon ay paano naman po kung hindi kayanin ni Solana ang presyong $180 or ang resistance natin sa $180. Ayan, pero ayan, wag po nating pagsawalang bahala ang posibilidad ng pagbagsak. Ayan, balikan po natin ulit ang ating chart dito. Ayan, kung hindi po magagawang manatili ni Solana sa kanyang presyo sa itaas po ng $175 hanggang $180 ay posible po siyang bumagsak pabalik sa $158. At kung hindi pa rin niya pag hindi pa rin po siya makahabol dito ay maaari pa siyang babagsak sa presyong $145 o $140. Ang mga price level na ito ay tinatawag po na support zones. Mga presyong pinagbasihan na noon ng rebound or pagtaas base sa nakaraang galaw ng market. Ngayon ay ano naman po ang dapat nating bantayan dito bilang mga Pinoy crypto investors. Una, kailangan po nating bantayan kung magtatagal ba talaga si Solana sa itaas ng $180 na resistance or kung sa ngayon is kung kaya niyang mabasag ito. At kung makita natin na tuloy-tuloy po ang kanyang pagtaas at sinamahan pa ng magandang volume, maganda pong senyales ito para sa long-term holders. Pangalawa, kung may balita po or updates tungkol sa Solana ecosystem, gaya po ng mga bagong projects, DeFi applications or NFTs, ito ay pwede pong magpataas palalo ng kumpiyansa sa kanya. Pangatlo, huwag po tayong basta-basta pumasok sa hype. Maging maingat po tayo sa pag-trade lalo na kung malapit na sa resistance level. Tandaan po natin ang crypto market ay napakabilis na magbago ng kanyang direksyon. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ang galaw po ni Solana ay nagbibigay ng opportunity pero may kasamang risk. Kung maayos po nating mabantayan ang trend, maaaring magkaroon tayo ng kita sa short-term trading.
Pero kung hindi po tayo maingat at pumasok tayo sa maling timing, pwede po tayong malugi. Kung long-term investor naman po tayo, magandang sinyales ang pagpasok po ng institutional investors kay Solana. Ibig sabihin nito ay may tiwala pa rin po ang mga malalaking players sa project ni Solana. At ayan, balikan po natin ang ating balita dito. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay si Solana ay isa po sa mga project na may solid na ecosystem at malawak na gamit. Hindi lamang po siya basta speculative asset. May DeFi, may NFTs at mabilis ang kanyang network. Pero tandaan po natin, kahit gaano pa kaganda ang isang project, ang presyo po nito ay apektado pa rin ng sentiment at galaw ng market. Kaya ang payo ko po ay mag-research lagi, gamitin po ang tamang risk management at huwag pong padalos-dalos sa pagpasok. Kung bullish ka po kay Solana, hintayin mong ma-confirm ang breakout bago po pumasok. At kung trader ka naman, ay lagi pong maglagay ng stop loss. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.